Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Um, ang video na to ay medyo kakaiba sa lahat ng mga upload ko ever since. No? So, ito ay isang vlog update. No? So, yan rin yung title no, nung upload na to. So, vlog update. No? So, bakit ko minarapat na mag-update? Kasi, lately medyo napapadalang yung yung pag-upload ko. Dati weekly, ngayon nagiging monthly na, minsan sobra pa no? At so parang anong nangyari no? Marami kasi akong naging mga personal parang mga gawain o aktibidad o mga pagbabago sa personal na na buhay no. Sa kabuhayan, sa mga sa pamilya. Sa pamilya wala namang problema. Except na parang recently namatayan kami ng isang pinakamamahal na pet no, pusa no? Mahal na mahal ng mga anak ko no. So parang medyo nakaka-apekto rin dito sa loob ng pamamahay, yung kalungkutan. At syempre para i-keep ko yung isang positive atmosphere dito sa mga anak ko, extra effort din ako no, sa iba pang mga bagay no? Pag-create ng isang magandang atmosphere. So maraming mga factors na hihinder sa akin para maging aktibo no lately. Pero this time no, may maganda akong plano. I think kung kakayanin ay makapag-upload ako everyday no. Pero siguro hindi na katulad ng mga dating uploads na ang hahaba no? 30 to 45 minutes no? Minsan umaabot pa yata ng 50 minutes no? Wala pa naman yata ako isang oras na kasi lecture or talakayan talaga yung malalimang talakayan. At naunawaan ko rin yung ibang mga mga nag-comment sa akin na kung baka pwedeng paisiin ko or maging concise no? Although marami yung mas gusto nung mahaba dahil inuulit-ulit pa nga nila at mas malalim. Pero tingin ko is high time na magano ako, parang i-divide ko siya into smaller chunks no? Yung yung content no? Dahil para ma-keep yung context no. Kasi minsan naglalabo-labo yung context, kaya nalilito tuloy yung mga ibang mga mga viewers. So kaya ang tendency, may magtatanong sa akin na mga bagay or magre-request ng mga topic na mga na-discuss ko naman, kaya lang siguro hindi nila makita, matandaan or maalala kung saan yung topic na na-discuss ko. Sinasabi ko minsan na-discuss ko na yon, kaya lang hindi or kung ibibigay ko yung link ng video, parang wala na silang time para hanapin pa dun sa loob ng video kung nasan yung topic na gusto nila marinig no? So parang pumunta ka sa library na naghahanap ka ng sagot sa tanong mo na ini-index mo pero hindi mo makita yung hinahanap, pero ando doon lang sa loob ng libro, ang kapal-kapal, parang gano'n no. So kaya gagawin natin smaller chunks para at least hindi mahirap no, para sa mga kung may mga gustong balik-balikan yung mga ibang mga topics pa, madali lang kasi may mga title bawat context no.
So, ganun na lang gagawin natin, no? Yun nga, what to expect, no? What to expect. So, most probably, daily vlog. Pero as short as mga around 10 minutes. 10 minutes. So, between 8 to 15 minutes, siguro maximum 15 minutes. So, pero ideal, mga 10 minutes. So, kung minsan, hindi naman kailangan talaga ng 10 minutes. Mga around 5 minutes, no? Pinaka shortest, no? Pinaka shortest. So, importante, meron tayong i-share every day, no? Para hindi na parang lecture type, no? So, parang nag-aano lang tayo, no? Parang nagbi-video call, no? Speaking of video call, no? Okay, what to expect, no? Ganun pa rin yung no? I-keep ko pa rin yung usual na randomness at spontaneity nitong channel ko. I mean, I will still keep its random random nature. Random at spontaneous nature. So, ano ibig ko sabihin, no? Dito tayo kasi dito sa sa channel ko. Gusto ko maging maging parang natural. No edit, no? No edit. Kung nakikita nyo bakit yung mga uploads ko ay ngayon parang mobile no? Parang mobile yung format, no? Pang cellphone, no? Hindi siya yung parang wider na parang pang TV, no? Hindi ko na kasi sa laptop ginagawa, no? Kasi mas marami yung yung gumagamit ng smartphone para mag-YouTube, no? So at least para maging mobile friendly. So minarapat ko na para bang YouTube short yung pinaka parang sukat, no? Naka-vertical siya, no? Hindi siya horizontal. So, ganun. Yun, bakit ko minarapat na maging random at spontaneous? Gaya ng sabi ko, gusto ko natural. Natural, in the sense na para lang tayong nag-uusap o nagbi-video call. So, ganun. O para akong nagla-live, ganun. So, bakit importante yung ganun? Bakit kailangan parang yung nagla-live or parang yung nag-video call, no? Kasi doon doon tayo doon tayo natututo sa natural connection natin sa ibang tao, sa experience natin sa pakikipagkapwa-tao. Doon tayo mabilis natututo. So, ang tao kasi naturally unstructured, no? Although meron tayong kakayahan na maging structured sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa sarili, pero hindi kasi intellect yung yung gusto kong ma-achieve nating ma-improve, no? Kundi yung well-being, yung kabuuan kasama yung emotional quotient natin. At yung emotional quotient na yon, sabihin, requirement doon ay yung pagiging natural, pagiging tao natin. At pag sinabi natin pagiging tao, hindi artificial. So therefore, parang violation ng pagiging natural na tao, or at least dito sa channel na to, kung AI generated tayo or the content is para bang the content is created using AI or
any artificial ano, no, para bang means, no? So kaya ganoon, kung pwede nga, no, actual tayo nag-uusap sa isang kapihan, eh. Kasi ang philosophy mas madaling pag-usapan sa habang nagkakape, magkaharap, no? So parang ganoon, no. Kaya nga pag may tanong, ini-entertain ko yung yung mga comments at nag-reply talaga ako, no. Bihira akong hindi nag-reply unless hindi ko nakita, pero halos lahat nire-replyan ko. So para maging interactive tayo, no? So ganoon, what to expect, yan nga, ganun pa rin, random at spontaneous yung vlog. Hindi masyadong mapalamuti, no edit, no, no edit. Marinig nyo ko na minsan humahatching, sumising, makikita nyo ko nagkakamot, o kung meron mang distraction, manonotice nyo rin. Just as parang kung gaano ko ka kung gaano ko ka human, no? O ganoon. So yun, content, no? Anong mga content, no? Andiyan pa rin yun, no? Yung medyo parang academic ang dating, no? Andiyan pa rin. Hindi natin maiaalis sa stoicism yung yung academic side na minsan pinag-aaralan natin yung ancient discussions about stoicism, no? Yung mga sinabi nila Seneca, nila Sino, mga pagkakaiba ng mga sinabi nila, at mga literature or text ang pinanggalingan ng source, something like that, no? Hindi maiaalis yun. And at the same time, no, syempre yung content natin magiging parang naka-package sa masa or sa pandinig ng mass viewers, or sa lengguwaheng mas madaling maiintindihan ng nakararami, no? Kaya nga doon sa mga past videos ko, no, napakarami kong mga redundant na explanations para lang i-emphasize or ipaunawang maigi or ipaalala yung mga bagay-bagay na dapat wag makakalimutan ng mga ng mga nanonood tungkol sa stoicism. So yun. Pero siguro sa mga future uploads ko, no, hindi ko na kailangan sigurong ulit-ulitin, pero pwede namang i-comment, no, sa comment section kung ano man yung tanong or hindi nyo nalaman or gustong malaman pa tungkol sa bawat topic, no? Ayun. Then context, no, sa context generally stoicism, no? Pero hindi naman tayo fundamentalist or stoic fundamentalist, no? Kasi merong tinatawag na fundamentalism sa bawat school of thought, no? So pag sabi yung fundamentalist, dogmatic, straight, parang kung ano yung eksaktong itinuturo sa stoicism, dapat yun lang. Noong unang panahon kasi, no, siyempre iba ang audience noon, iba ang audience ngayon. So hindi naman pwedeng kung papaano magpaunawa yung mga philosophers noon sa mga tao noon, ganun din ang gagawin ko. O same words, same attitude,
same message. Di kung ganon, pabasa ko na lang sa inyo yung mga sinasabi ng mga ancient philosophers. Pabasa ko na lang yung libro nila. Bahala na kayo umintindi kung kapareho kayo ng mga tao sa time nila, kung paano makaintindi. Pero hindi ganon, no? So, nag-e-evolve tayo. May mga bagay na, halimbawa, tayo bilang Pilipino is ganito tayo mag-isip, eto tayo. So, ipapackage ko ron, no? Pinapackage ko pa rin yung pagiging Pinoy natin doon sa Western thought na itinuturo ko. So, ano ibig ko sabihin? May mga hindi strict stoicism yung konteksto ko rito. So, may mga blend din siya ng ibang philosophy tulad ng Epicureanism. So, kasi sa stoicism, kahit sa mga later stoics tulad nila Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius, makikita nyo, may magkakaiba pa rin sila, no? Si Seneca, bantog sa pagiging parang half Epicurean, half Stoic, parang gano'n, no? Or may blend of Epicureanism, no? Si Seneca. So, at si Marcus Aurelius ay may medyo parang highly platonic, parang gano'n, mas more on philosophy ni Plato yung parang matimbang sa kanya. So, ayan, kay Epictetus, si Socrates naman, no? Parang gano'n. Sa atin, syempre, nasa makabagong panahon tayo at hindi naman tayo at ibang lahi tayo, no? Andyan yung blend ng Epicureanism dahil tinuro ko rin yan dati. Pero mas tayo, no? Mas dahil nasa Asia tayo, no? Mas may impluwensya tayo ng mga Buddhist at Taoist thoughts, no? So, kaya may blend of parang Buddhist philosophy and Taoist philosophy itong konteksto natin. Pero parang ang pinaka bossing nga lang is yung stoicism. Ayun. Yun yung kung i-categorize ko. Pero ayoko kasing i-categorize or i-objectify or i-brand, no? As much as possible, dapat walang pangalan, nameless itong philosophy na to. Na, ito ay hindi Stoic, hindi ito Epicurean, hindi ito Taoist or Buddhist, no? Isa itong coherent na philosophy para sa Pilipino na dapat ma-realize ng mga Pilipino na hindi pa kasi nare-realize ever since. Yung gano'n. At realizable para sa mga Pinoy. Yun siguro, no? Pero syempre, for the sake of discussion, no? We refer to Stoicism, no? So, at gano'n rin, sinasabi ko, ako isang Stoic, pero siguro in the academic sense, no? Or in the technical sense, no? Pero kung tatanungin mo si Socrates, di ba? Sinasabi niya, hindi siya citizen of Athens, no? I am a citizen of the world. Ayaw niyang i-identify bilang isang Athenian siya. So, parang ganun din ako. So, ayokong i-identify ako bilang isang Epicurean or Taoist or Stoic. Although sinasabi ko, Pinoy, no? As much as possible, no? Human. So, kaya lang, hindi naman ako ultra-nationalist, no? Pinoy lang, Pinoy. Ganun. Wala akong paki sa buong mundo. Hindi.
nagkataon na yan, andyan na yung stoicism, no? Stoicism sa buong mundo. Pilipinas na lang yung nagkukulang sa ano, no? Sa development ng stoicism. So, kaya deserve naman ng mga Pinoy na matutunan ang stoicism. So, kaya nakapokus ako. Pero, syempre, bilang Pinoy, dapat isipin din natin yung hindi yung pagiging Pinoy lang, kundi yung pagiging tao at makatao. No? So, kaya nga sa pagiging tao at makatao, dapat tao lang din tayo, natural. Hindi robot, hindi AI. So, yun. Kaya yun yung goal ko dito sa ano, no, sa vlog na to, no. Maging as natural as I can. No? As imperfect as I can. Yan. So, that's parang yun ang pinaka-perfect na ano rito. Perfect na format ay yung maging imperfect. No? So, ganoon tayo. Ganyan tinuturo natin yung stoicism. So, yun. Yun yung ma-expect natin. Then, sa ano siguro, sa ano ba to? Okay, daily short vlogs. At then, no edit. Pero yun pa pala, nakalimutan ko, no. Alam niyo tayo mga Pilipino ay parang highly political, no. Sana tayo mahilig sa politics, no? Hindi katulad ng ibang bansa na iba yung hilig nila, no? Mahilig sa philosophy, sa history, sa ano pa. Pero sa mga Pinoy, in fact, no? Alam na ng buong mundo na matindi ang political fanaticism dito sa Philippines. So, at ako ay hindi makakawala sa political tawag ito, sa pagiging political. Pero dito sa channel na to, no, minarapat ko na maging apolitical. No? Kasi nagtuturo ako dito ng respeto. Respeto sa pagkatao ng isang tao. Kasama na rin yung paniniwalang religious belief niya at political belief niya or affiliation. So, ayoko sabihin kung anong affiliation ko kasi hindi ako loyal sa kahit na anong political affiliation. Critic ako sa lahat. Kahit yung political affiliation ko is kinikriticize ko. Pero para sa akin, dun lang ako sa tama palagi. Yan ang nag-guide sa akin. At hindi yung tao na dapat kong idolohin. Hindi ako nag-idolize ng politiko. So, kaya dito, pagpasensyahan nyo na, hindi ako political dito sa channel na to. So, tolerant ako pagdating sa politics, pero ayokong i-discuss yun, or at least magpahapyaw ayoko. Although in the past, sa mga videos ko, nagpapahapyaw ako na hindi ako pabor sa diktadorya. Ganun yung mga stoic eh. Pero yun lang yung pinaka-political na pwedeng maging ako dito sa channel na to. Kasi ganun ang mga stoics kahit sa panahon ni Cato. Diba? Kinalaban niya si Julius Caesar. Kasi ang mga stoics ayaw ng diktadorya. Gusto pantay-pantay. In fact, ang mga stoics ang original pagdating sa idea ng women emancipation or yung pagkakapantay-pantay ng
or gender equality, ganyan, gender equality. Pagpantay ng kababaihan sa kalalakihan. Stoics ang nauna dyan. Political din ang mga Stoics. In fact, sila yung mga kauna-unahang bayani or nagpapakabayani. Yun nga, gaya ni Cato. Although si Seneca ay naging naging connected kay Nero, pero later on tumiwalag siya kay Nero, or sumalungat siya kay Nero, na naging daan para siya ay ma-exile at siyempre i-charge ng parusang kamatayan. Kaya doon dati pag pinarusahan ka ng kamatayan, paiinumin ka ng hemlock, lason. So ganoon, parang kay Socrates yung nangyari sa kanya. Kahit kay Socrates, political yung ikinamatay niya. So gayon pa man, ang mga Stoics ay political in the sense na nananaig yung virtue. So ipinaglaban ko yung tama, at hindi kung sino yung tama. Ang ipinaglaban ay kung ano yung tama. So yun, dito sa channel na to, wala tayong political fanaticism, or in short, walang DDS dito, walang pro BBM dito, walang kakamping, walang red tagging. Tao tayo rito. Iba ang context itong channel na to. So yun. At sa personal kong buhay, expect na pagpapatuloy ko pa rin yung focus sa topic or sa philosophy bilang content, not so much doon sa tungkol sa akin or sa mga escapades ko, kasi common sa mga vlogging ngayon na halimbawa may content, pero parang mas nananaig yung istorya ng buhay ng vlogger, or kung ano yung mga pinaggagawa ng vlogger, o minsan pati yung personal na buhay o private life nila is bulat-lat na rin, at yun nga, updated ang mga followers or ang tao sa mga sa mga private life nila, sa akin naman, as much as I would like to respect the privacy of others, so ganun din ako, na para bang para bang magkakaroon din ako ng konting parang privacy, na hindi rin ako masyadong magbubulat-lat ng mga personal escapades ko. So napaka-unnecessary naman nun, kasi ang channel na to ay para sa kaalaman, sa pagkatuto ng mga nanonood, So hindi ko kailangang i-showcase yung personal na buhay ko, kasi alam kong hindi naman yun ang hinahabol ng mga viewers dito sa channel na to, kung hindi yung philosophy, papaano ito nakakatulong, papaano ito isinasabuhay, at anong maipapayo ko kung papaano ito isasabuhay, So yun, siguro hanggang sa pag-share ko lang kung papaano ko isinabuhay ito,
hanggang dun lang siguro ang ma-share ko pagdating sa sa private life ko or personal life ko. Pero personal escapades ko, like halimbawa pumunta ako sa palengke kasi kulang yung pinamili nung nung asawa ko, kaya tuloy pumunta ako ron at naghahanap ako ng maluluto mamaya, yung mga at ito yung mga nangyayari sa trabaho ko, ganito, ganyan. Hindi ko na kailangan sigurong sabihin yun. So, malayo na yun sa topic. So, yun. Mananatili pa rin yung focus, no? Dito. Siguro dito sa update ko, ang nagbago lang dito siguro yung frequency ng pag-upload ko at yung length, no, yung video. Tapos, i-reiterate ko na lang ngayon na yung style ng mga videos or vlogging. Then, ibig sabihin, mananatiling random, spontaneous, natural, simple, at uncut, unedited. Yun. And imperfect. So, yun. Imperfect. So, may human flaws. In short, walang bahid ng AI. Walang bahid ng AI. So, yun. Ano pa ba? So, wala na. Siguro, sumulan ko bukas, no? Makapag-upload ako ng ng mga bite-size na topic, or kung pwede nga, parang tawag ito, inspirational or bite-sized inspirational statement, ganon. So, yun. So, yun ang kailangan natin. Alam mo, yung buhay, sa panahon ng modernity, no? Napaka-stressful ang buhay. So, kailangan natin ng inspirasyon, at yung inspirasyon ay manggagaling sa sarili natin, no? Ang ginagawa ko lang dito ay ituro sa inyo kung paano nyo i-cultivate sa sarili nyo ang inspiration na yun, kung paano nyo i-inspire ang sarili nyo. Hindi ako nandito para i-inspire kayo, kasi hindi naman ako rito as a motivational speaker. Parang katulad nyo rin ako na may mga time na nai-stress. Katulad nyo rin ako na imperfect. Katulad nyo rin ako na gustong matuto. Katulad nyo rin ako na tao dumadaan sa parehong karanasan. May problema, may kabiguan, at yun nga, may pagkakamali. So, sino ba ako para magbigay ng lakas, no? Pero dito ako para mag-share or magbigay ng tip kung paano ko nagagawa sa sarili ko, at baka sakaling makatulong sa inyo kung i-apply nyo rin yung ganong mga kaparaanan. So, yun, ang kaparaanan na maging self-sufficient sa pag-aayos ng sarili. Kaya nga ang stoicism, ang kauna-unahang self-help philosophy. At pag sinabi natin self-help is tulong sa sarili, or tulong sa sarili sa pamamagitan ng sariling pamamaraan upang tulungan ng sarili. Yung ganon. So, self-help. So pagka yung pag may motivational speaker at merong parang magsasabi kung ano dapat, tapos ikaw matututuran at magbabago ka, hindi na self-help yun. With the help of someone else na yun. Pero pag sinabing self-help, is dapat marunong tayong matuto sa sarili natin. At yun yung gusto kong ituro dito, na kung paano tayo matututo sa sarili. Sabi ko nga, di ba?
Ang kamulatan ay nagsisimula sa sarili. Hindi ka pwedeng mulatin ng kahit sino. Ikaw magmumulat sa sarili mo. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na bulag ka. Para mamulat ka, eto, hindi. Sasabihin ko lang sa iyo, anong dapat mong gawin para in the long run, alam mo kung bulag ka o mulat ka. At kung bulag ka, alam mo kung paano mong mulatin ang sarili mo. Halimbawa, hindi ko sasabihin sa iyo na ikaw ay may mental health issue at ako ang gagamot sa mental health problem mo. Hindi ganun. Kundi, sasabihin ko lang sa iyo, paano mo madedetect sa sarili mo na ikaw ay merong mental health issue. At kung ma-discover mo sa sarili mo na ikaw ay merong mental health problem, is at least meron kang paraan sa sarili mo para gamutin ang sarili mo. At yun lang yung pinag-uusapan natin dito. At nag-share lang ako kung paano ko yun ginagawa sa sarili ko ayon sa aking pagpapractice at lessons na natutunan sa pagpapractice ng stoicism. Yun lang. Okay. So yun, mahirap tanggalin yung pagiging redundant, no? Lalo na gusto kong i-reiterate yung yung mga bagay-bagay, no? So pero eto na sigurong itong upload ito yung sigurong last na video ko na medyo mahaba-haba, no? So starting tomorrow, so may iksi na siya. At pag paumanhin nyo dun sa ibang mga gusto ng mahaba-habang video o malalim, is kailangan kong tagtarin ito. At doon naman sa sa mga nagre-request, ito na yung kasagutan, no? So yan. At ngayon, salamat din sa mga suggestion, kasi ako marunong ako makinig sa suggestion ng iba. In fact, marami akong content dito na galing sa request ng mga subscribers. So, hindi ako rito yung parang structured. So, kaya kung may mga request kayo, mga topic na pwede nating pag-usapan, or pwede ako mag-commentary sa loob ng 10 minutes, gano'n. I-comment nyo lang. Sasagot ako. So, maging tao sa tao lang tayo sa pakikipag communicate sa isa't isa, no? Kasi madali naman akong kausap. Hindi naman natin kailangan mag-debate sa mga bagay-bagay, or magbasagan ng trip, or mag-trash talk. Hindi natin kailangan ng gano'n. Ako naman maunawain akong tao. Marunong din akong tumanggap ng pagkakamali o puna. At ganyan dapat ang isang attitude ng isang stoic. So yun. Okay. So yun lang siguro. Wala na. So again, ulitin ko. Ang mga vlog ko ay mananatiling random, spontaneous, natural, pero daily na yung pag-upload ko. May igsi, mga around 10 minutes. Yun na, unedited, uncut. Ayun. Tingnan na. Nasabi ko na siguro lahat na. Yun ay update. Sa personal na buhay ko, wala na akong masyadong i-update kasi as much as possible, iniiwasan ko maging ako yung bida rito. Hindi. Ang bida rito ay yung prinsipyo. Hindi ako. Hindi ako napapapogi rito. Kita nyo nga, minsan kung ano itsura ko. Wala akong makeup. Wala akong makeup artist, no? Damit ko, minsan namamaho pa ako. Galing ako sa paglilinis ng kung ano. Wala. Basta, ganito. Natural. Hindi ako napapapogi rito. Tignan nyo nga, ngipin ko, yun.
ganyan pa rin, bungi. Ayan. So, hindi importante yan. Hindi importante yung ako. Importante rito yung topic. So, sana uh, uh, ma-appreciate nyo yung ano, no? Yung mga tuloy-tuloy na pag-upload ko. At sisikapin ko na magiging as relevant as ever yung mga content na i-upload ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ito po si Michael Nyayahan. May the force be with you.